Kamusta po? Hello po mga katambay. Ito po si Kamanong, inyong lingkod. Nagbabalik po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Siyempre po, isa na namang balita at sinasabing good news daw po sa mga Pilipino mga katambay. Kasi po, bakit ko nasabi? Makakabili na daw po tayo. Ito pong darating na Agosto pa. Sa Agosto pa naman mga katambay. Yung sinasabing pangarap ng Pangulo. Ito po, medyo sabi nila malapit-lapit na raw sa pangarap dahil 29 pesos po, makakabili na po tayo. Saan at kung bakit? Saan natin mabibili? Ito po, painggan po natin ang balita mga tambay kung saan natin mabibili ang 29 pesos sa darating na Agosto mga tambay. Ito po, painggan po natin at komentuhan po natin. 29 pesos kada kilong bigas. Yan ang target ng National Irrigation Administration o NIA na maibenta simula sa Agosto. Mabibili raw ang murang bigas sa mga kadiwa store bilang bahagi ng contract farming program ng NIA. Magmumula ang bigas sa 100 milyong kilo ng bigas na isusupply ng mga farmer cooperatives. Bukod sa pagbibigay kita sa mga magsasaka, tulong din daw ito sa mga mamimili na naghahangad ng murang bigas sa gitna ng inflation. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong So. Magandang hapon, magandang hapon sa Bago po natin puntahan itong planong ibentang bigas ng NIA, tanungin ko lang muna kayo sa sitwasyon po ngayon. Kamusta po ang supply ng bigas at yung sinasabi na baka maapektuhan yung next harvest season dahil po dun sa delay sa pag-ulan? Yeah, sa ngayon, dahil konti pa na susupply ng irrigation, so kung makita natin yung mga nagtatanim, nagpapump ng tubig, so hindi ganun kalaking area. Ang tingin natin yung planting season talagang madidelay kasi wala pang ulan. Makikita natin may June na 12, doon natin ma-assess yung kung anong situation ng pagtanim. Pero sa tingin niyo po sa ngayon, maayos pa naman po ang supply, yung projection din po? Yeah, ang production naman bumaba lang ng konti compare last year. No? Around estimated mga 200 to 250,000 metric tons. Sa tingin naman natin, wala namang problema sa total harvest natin itong cropping season. Yung isa pa po yung binanggit natin na balita kanina, itong plano ng NIA na magbebenta po ng 29 pesos na bigas kasi parang meron silang agreement doon sa mga ibang farmers cooperatives. Ano pong tingin nyo dyan? Kaya ba yan at 29 pesos? At paano po yan makaka-apekto doon sa ibang magsasaka? Yeah, siguro subsidize yan. Kasi alam naman natin, ang NFA mismo ngayon, pumipili ng palay at 30 pesos. So kung at 30 pesos, pag nag-dealing yan, ng miller, aabot ng 48 pesos na bigas plus bagging ang puunan ng NFA more or less sa 51 to 52 pesos. So kung subsidize sila at 29, ibig sabihin maglalabas ang government ng more or less 23 pesos per kilo. Pero of course that's good for consumers kasi mababa yung presyo. Pero doon po sa mga ibang magsasaka, makaka-apekto po ba yan sa bentahan din nila kung magkano yung presyo nila? Wala naman. Maliit lang yung 100,000 metric tons. Ang hinaharvest kasi ng Pilipinas is abot ng 12 million metric tons. So wala pang 1% of the total harvest. Briefly, sir, huli na lang yung reaction doon sa pagpasa ng amendments doon sa rice tarification law na papasok ulit itong NFA sa pagbebenta ng murang bigas, i-certify as urgent ni Pangulong Marcos. Gusto niyo po ba yung ganyang proseso po para bumalik ulit ang NFA sa bentahan? Ma'am Brooke, hindi pa tapos yun, no? Kasi nakikita natin hindi makakatulong yun dahil yung napasa ng price tarification na dapat ang NFA benta na lang sa mga DSWD and LGU, ang lumalabas nagbebenta pa rin sila sa mga traders. Direkta, oo. So yun, pag
makita natin, nagbabiolate na sila, no? Lalo na bibigyan sila ng power to procure para sa merkado. So, nakikita natin, hindi makakatulong yun. Siguro yung kadiwa, yung gagawin ng NEA, subsidized, yun na lang, pwede. So when you're saying hindi makakatulong sa posibleng pagbaba po ng presyo sakaling pumasok itong NFA. Ngayon po kasi parang tama ba na sa 49 to 60 pesos ang presyo ng bigas? Anong nakikita nyo if ever na proposal na makapagpababa po sa presyo nito? Because ito yung isa sa mga measures na sinasabi ng mga congressman, di ba po, yung amendments? Yeah, target market yan. Hindi rin makakatulong kasi yung general market, majority ng consumer, hindi pa rin makakamit ng mas mababang presyo. Kasi ang problema is worldwide yung pagtaas ng presyo. So, market-driven yan sa kung anong presyo ng international. So, wala tayong nakita na makakatulong kung pumasok pa yung NFA to buy and mabibigay sa consumer. Maliit na portion lang. Okay. Maraming pong salamat kay Sinag Chairman Rosendo So. Yan po, mga tambay. Hindi rin pala malaking, sinasabing ipinagmamalaki po na maibababa po ng NAIA o sinasabing National Irrigation Association yung 29 pesos. Maliban lang po. Pwede po lang po ito gawin sa kadiwa lang po pala, mga katambay. Kadiwa lang, mga katambay, nila pwedeng gawin ito. Pero yung sinasabi nga sa mga consumers o sa mga negosyante na, na bigas, hindi po nila pwedeng gawin ito. Dahil yung puhunan po sa palay ay napakalaki na. Tapos gigilingin pa para maging bigas. Kaya lumapatak po ng 40 plus na, mga katambay. At syempre, tutubuan pa nila yan. Kaya ang presyo ng bigas natin ay mananatiling mataas pa, mga tambay. Pero sinasabing magandang balita ng media nito po na 29 pesos per kilo sa Agosto. Ito po yung mangyayari lang, mga tambay. Saan? Sa kadiwa po. Sa kadiwa lang po. Ito po lalabas. Palalabasin po ito ng NFA, mga katambay, sa kadiwa. Kaya po tayo, mga katambay, pumila na po tayo ng mas maaga sa kadiwa dahil po ang kadiwa limitado lang po sa bansa. Kaya, mga katambay, ito po, hanapin na po natin ngayon ang kadiwa, mga katambay. Kung saan-saan po nakatayo ito. At talagang pipila na po tayo talagang napakaaga nito, mga katambay, sa kadiwa. At sinasabi nga din po na limitado lang po ito. Halos maliit na porsyento lang po ang po pwede po nilang palabasin. At syempre po, gagastos po ng malaking pera ang gobyerno rito, mga katambay. Dahil magpapalawal po si Juan de la Cruz po rito sa ilalagay po sa kadiwa na 29 pesos per kilo, mga katambay. Yun din po sinasabi ng asosasyon po ng NAIA o National Irrigation Association na ang gobyerno ay maglalabas ng pera para po pandagdag o pangtakip doon sa bibili ng NFA na bigas para ibenta sa kadiwa para maging 29 pesos per kilo. Kaya po, band-aid solution lang po ito, mga katambay. Maganda lang po pakinggan dahil 29 pesos. Pero siyempre, gastos ang taxpayer po. Talagang ganun po. Dire-diretso pa rin po. Mahirap pa rin po pababain niya kahit po ng mga congressman. Ganun lang po talaga nakikita ni Kamanong. Bababa lang po yan sa kadiwa, mga katambay. Pero hindi po sa lahat ng buong Pilipinas ay bababa ng 29 pesos ang kilo ng bigas. Kaya po, mga katambay, ngayon po sa Agosto po ang target po na maipababa po at mailagay daw sa kadiwa. Sabi po nitong sa balita. Kaya po ngayon po meron pa tayong pagkakataon na i-search natin ang mga location po ng kadiwa sa ating bansa para po maaga po tayong makapila at magdala po tayo syempre ng mga upuan, payong. At syempre po sa haba ng pila niyan, magdala rin po tayo ng maraming tubig at pagkain, mga katambay. Muli po, magandang balita po ito sa atin ng bagong Pilipinas, mga katambay. Meron na tayong mabibiling 29 pesos per kilo ng bigas sa kadiwa, mga katambay.
Muli po, si Kamanong, masayang-masaya po sa 29 pesos sa kadiwa na mabibili po natin ngayon. Sa darating na Agosto daw ang target, mga katabay. Thank you po mga katabay at maraming salamat po muli sa naagusto na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Taste lang po mga katabay at dadami pa ang kadiwa sa ating bansa. Paalam! Bye-bye!